Kaya nga po, hinihiling ko sa sambayanan ang pakikisa sa isyong ito. Isa lang po dapat ang kumpas natin. Tulungan ninyo akong iparinig sa kabilang panig ang katwiran ng ating mga paninindigan. Hindi po simple ang sitwasyon at hindi magiging simple ang solusyon. Magtiwala po kayo. Kumukonsulta tayo sa mga eksperto at sa lahat ng pinuno ng ating bansa, pati na sa mga kaalyado natin. Gayon din sa mga nasa kabilang panig ng usaping ito upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Sa bawat takbang sa tuwid na daan, nagpupunla tayo ng pagbabago. Ngunit may mangilang-ilang pa rin pilit na bubunot nito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Sila rin po ang magsasabing, haya na, magkaisa na, forgive and forget na lang para makausad na tayo. Hindi ko po matatanggap ito. Forgive and forget na lang ang 10 taon na nawala sa atin. Forgive and forget na lang para sa magsasakang nabound sa utang dahil sa kakaangkat natin ng bigas. Kayong pwede naman palang pagyamanin ang ating sariling lupa. Forgive and forget na lang ba para sa pamilya ng isang pulis na namatay walang kalaban-laban dahil batuta lang ang hawak niya habang hinahabol ang armadong masasamang loob. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao. May babalik ba sila ng forgive and forget? Forgive and forget ang lahat ng atraso ng mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tugong ko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Kung ang nakasala, kung ang nagkasala ay hindi mananagot, gagarantihan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Katarungan ang tawag sa plunder case na isinampa laban sa dating Pangulo. Katarungan na bigyan siya ng pagkakataong harapin ang mga akusasyon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Katarungan ang nasaksihan natin noong ika-29 ng Mayo. Noong araw na yon, pinatunayan natin posibleng mangibabaw ang katarungan kahit na ang kabangga mo ay may mataas na katungkulan. Noong araw na yon, may isang Delsa Flores sa Panabo, Davao del Norte na nagsabing posible palang iisang batas lang ang kailangan sundin ng court interpreter na tulad ko at ng punong maestrado. Posible palang maging patas ang timbangan, maaaring isakdal at panagutin miski ang mayaman at makapangyarihan. Kaya po, sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan, matapos man ang ating termino. Marami pong sira sa sistema ang kailangan niyong kumpunuhin. At alam kong hindi magiging madali ito. Alam ko po kung gaano kabigat ang pasanin ng isang malinaw na mandato. Ngunit ito ang atas sa atin ng taong bayan. Ito ang tungkuling ating sinumpaan. Ito ang kailangan nating gampanan. Simple lang ang hangad natin. Kung inosente ka, buong loob kang haharap sa korte dahil kampante kang mapapawalang sala ka. Kung ikaw ang salarin, ano man ang apelyido mo o gaano man karami ang titulong nakakabit sa iyong pangalan, may katiyakan din na pananagutan mo ang ginawa mong kasalanan. Salamat din po
kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa pagtanggap ng hamon na maging tunay na tanod bayan. Kung tutusin, pwede na niyang tanggihan ang responsibilidad at sabihin, retirado na ako, pwede bang yung iba na lang? Subalit nang ibabaw ang kanyang malasakit sa bayan. Sa kabila nito, may nagregalo pa rin sa kanya ng granada sa bahay. Ma'am, may mga darating pa pong pagsubok. Baka po paglaon, magaya na kayo sa akin na tinatawag. Sabay-sabay pa tinatawag. Nagganid na kapitalistang, kakuntsaba o komunista din, patungong diktador dahil sa mga sigasig na reformang ipinapatupad natin. Bilib po ako sa inyong pagpapakitang gilas at maraming salamat sa pagiging instrumento ng katarungan, lalo na nung kasagsagan ng impeachment trial. Salamat din po sa dalawang institusyong buo-buo ng Kongreso, sa Senado at Kamara de Representante, na tinimbang ng taong bayan at nakitang sapat na sapat. Sa lahat po ng tumulong sa pagpapagana ng mga prosesong pangkatarungan, dumaan kayo sa matinding pagsubok, batikos at agam-agam. Kasama pa ang kaba na kung natalo kayo, kayo ang unang pupuntahin ng kalaban. Pero di kayo natinag. Umasa sa inyo ang Pilipino, at pinatunayan ninyong tama ang pag-asa sa inyo. Hindi nyo binugo ang sambayanan. Pinaliwanag ninyo lalo ang ating kinabukasan. Paalala lang po, hindi natatapos ang laban sa isang tiwaling opisyal na natanggal sa pwesto. Sa isang manumalyang kontratang napigil ipatupad, o sa isang opisinang naituwid ang pamamalakad. Kaya naman, nananawagan po tayo sa Kongreso na ipasa ang panukala nating sa pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act upang mas mapaigting pa natin ang pagpapanagot sa mga tiwali. Itong tinatamasa natin ngayon. Ang bawat nailawan at iilawan pang sityo. Ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan. Ang bawat kontratang walang bukol, ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang nayon. Ang pagbalik ng piring sa sistemang pangkaturungan. Ang bawat classroom, upuan at aklat na napasakamay ng kabataan. Ang bawat Pilipinong nahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito, naabot natin sa loob lamang ng 2 taon. Pagtabihin po natin ang 2 taon na ito at ang nakaraang 9 taon ng ating pinagdusahan. Di po ba't sumusulong na ang agenda ng pagbabago? Ang kapareho namin ng atikain, malamang, kasama namin sa agendang ito. At kung kontra ka sa amin, siguro kontra ka rin sa ginagawa namin. Kung kumukontra sila sa agenda ng pagbabago, masasabi ba niyang sila'y nasa panig ninyo? Paparating na naman po ang halalan. Kayo po ang aming mga boss. Ang tagi naming susundan. Ang tanong ko sa inyo, boss, saan tayo tata? Tuloy ba ang biyahe natin sa tuwid na landas o magmamaniobra tayo sa tayo patras? Pabalik sa daan na baluktot at walang patutunguhan. Naalala ko pa po, nung nagsimula tayo, mulat na mulat ako sa bigat ng pasaning sasalubong sa atin. Kabilang ako sa mga nag-isip, kaya pa bang ituwid ang ganitong kabaluktot na sistema? Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago. Hindi imposible na ang Pilipinas ang maging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asa na magbibigay at nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rotavirus. Hindi imposible para sa Pilipinas na tumindig at sabihin ang Pilipinas ay sa Pilipino at handa kami ipagtanggol ito. Hindi imposible na ang Pilipino kay tagal ng yumuyuko tuwing may nakakasulubong na dayuhan ang Pilipino ngayon. Taas noong tinitingala ng buong mundo.
Talaga naman po ang sarap maging Pilipino sa mga panahon ito. Noong pong nakaraang taon, hiniling ko sa taong bayan, magpasalamat sa mga nakikiambag sa positibong pagbabago sa lipunan. Hindi po biro ang mga pasubok o mga pagsubok na dinaanan natin. Kaya angkop lamang na pasalamatan ang mga taong nakibalikat sa pagkukumpuni sa mga maling idinulot ng masamang pamamahala. Sa lahat ng membro ng aking kabinete, maraming salamat. Mapalad po ang sambayanan at may mga tulad ninyong handang isuko ang pribado at mas tahimik na pamumuhay para maghatid ng serbisyong publiko. Kahit pa batid ninyong ang kapalit nito ay mas maliit na sweldo, panganib at pambabatikos. Kaya maraming salamat ulit. Huwag din po sana nilang masamain dahil personal ko silang pangangalanan. Kina Father Catalino Arevalo at Sister Agnes Guillen na dumidilig at nagpapalago sa aking buhay espiritual, lalo na sa mga panahong sukdulan ang pagsubok sa amin. Maraming salamat din po. Ito po ang aking ikatlong sona. 3 na lamang din po ang natitira. Papasok na po tayo sa kalagitnaan ng ating liderato. Noong nakaraang taon, ang hamon ko sa inyo, iwaksi ang kultura ng negativismo. Sa bawat pagkakataon, iangat ang kapwa Pilipino. Batid po sa tinatamasa natin ngayon, hindi kayo nabigo. Sa inyo nagmula ang pagbabago. Ang sabi ninyo, posible. Humaharap po ako sa inyo bilang mukha ng isang gobyernong kayo ang boss at kayo pa rin ang lakas. Inuulit ko lang, lamang ang mga pagbabagong ginawa ninyong posible. Kaya nga po, sa lahat ng nurse, midwife o doktor na piniling magsilbi sa mga baryo, sa bawat bagong graduate na piniling magtrabaho sa gobyerno, sa bawat atletang Pilipinong bitbit ang watawad saan mang panig ng mundo, sa bawat kawani ng pamahalaan na tapat na nagsiservisyo, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa tuwing haharap ako sa isang ina na nagsasabing salamat at nabakunahan na ang aking sanggol. Ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang bata na nagsasabing salamat sa papel at lapis, sa pagkakataong makapag-aral, ang tugon ko, kasama ka sa gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang OFW at nagsabing salamat at pwede ko na muling pangaraping tumanda sa Pilipinas, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang Pilipinong nagsasabing salamat, akala ko hindi na magkakakuryente sa aming sityo, akala ko hindi ko naaabuting buhay ang liwanag na ganito, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa bawat pagkakataon na haharap ako sa isang magsasaka, guro, piloto, inenyero, tsuper, ahente sa call center, karaniwang Pilipino. Sa bawat Juan at Juana de la Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago, ang tugon ko sa inyo, kayo ang gumawa nito. Inuulit ko. Inuulit ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.